pananampalataya na nagudiyog sa ketongin kay Jesus. Mula sa Ebanghelyo natin ngayon, ang ketongin ay may tatlong katangian sa kanya. Panguna, pananampalataya. Pananampalataya na nag-udiyog sa kanya na makita si Jesus. Pananampalataya na nag-udiyog sa kanya na hanapin ang sagot sa kanya karamdaman. Pangalawa, kababaan loob. Nagpakumbaba si ketongin sa harap si Jesus, humihingi ng kagalingan. Pangtatlo, trust o magtiwala. Naniniwala siyang magpapagaling siya ni Jesus. Dahil sa kanyang pananampalataya, papagkumbaba at pagtitiwala sa sinabi ni Jesus, "Oo, gagawin ko, gumaling ka." So mga kapatid, magagawa ni Jesus ang lahat para sa ating kung tayo ay may pananampalataya sa Kanya at magtiwala sa Kanya at marunong tayong magpakumbaba. Ketongin ay isang sakit sa panahon ni Jesus. Ngayon siguro may gamot na, pero sa panahon niyo wala. Kung ikaw may ketong, may leprosy ka, it will be distance or you will be thrown away. Malayo sa bayan, malayo sa mga tao dahil impure ka. They believe that leprosy is a sin. Kaya nga sila po ay distance, sila po ay outcast, sila po ay rejected. Kung tayo ganyan, siyempre, psychologically, emotionally disturbed. Para sa kanila, leprosy ay isang kasalanan. Kaya nga, ayaw nila ihalo sa kanila. Pero hindi kay Jesus. It is human being. I have to deal with. Dahil sa Kanya, dahil sa kanila, ako ay pumunta dito sa lupa. Sila po parang mawawala ng tupa. They are the lost sheep. I need to take care. So mga kapatid, minsan sa buhay natin, tayo distansya sa sarili natin sa ibang tao dahil sa differences, dahil we look at ourselves, tayo mga righteous, tayo mayaman, tayo ay pinakamataas. So takot tayo mga halo sa kanila. Pero sabi ni Jesus, "Oo, I come for you all." Hindi lang ang mga matuwid, pero matuwid at mga kasalanan parehas. Sana mga kapatid, yung tatlong punto para sa atin lahat, pananampalataya, trust, at pakumbaba. Yung ang guideline natin para bumuhay tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko. Amen.